nag-number 1 pa sa senatorial survey. So, maliwanag na yung tiwala ng mga Pilipino, kahit basagin mo, kahit siraan mo, kapag ang tiwala ng Pilipino, nakuha mo, alam ng Diyos na kung ano yung nasa puso mo, nababasa niya yun. So kung ano man ang negative na comments na nakukuha niya, lalo pa siyang nabibless. Kaya nagulat ako na in spite of all the negative na mga write-up, pero nakita mo naman, number 1 ang survey niya, number 2 sa vice presidential, tsaka yung survey niya mataas. Ang numbers are so high na alam mo na nandun yung tiwala. Ano pinakamasakit na narinig mo na sinabi kay Robert? Ako nasasaktan ako doon sa sinasabi na bobo. I hate that word. Kumbaga, lahat naman ng tao, wala namang bobong tao. Saka parang very insulting, parang sa mga bashers, parang wag naman tayong umabot sa ganung kababa. Itaas naman natin ang quality ng pagsasalita natin. Yung mga pinag-aralan naman ng mga Pilipino, wag, mas madaling mag-criticize sa more mas tame na paraan. Hindi kailangan yung ganung word. Hindi lang sa bashers masasaktan si Robin. Parang recently may naging statement si Ted Filon na dun siya mas na-hurt dun sa parang pinalalabas na siya. Kahit si Angel Locsin nag-comment din. Yeah, mali. Hindi maganda. Tsaka I'm sure yung mga comments ng mga tao na yan, tandaan nyo to, babalik sa inyo yan. God will prove you wrong. Pag nakilala mo kay Robin, sabi niya kasi ayaw niya na sa politika pero lumalabas pa rin yung pangalan niya na possible next president of the Philippines. No. I want him to run as a senator again. Kasi number 1, magaling na siya sa paggawa ng batas. Magaling na siya sa legislative work. So, perfect na lang niya yun. Tsaka less challenges pag senatorial. Less challenges, less gastos. Kasi nasa number 1 position kami. Pag tumakbo si Robin, pinakamababang makukuha ng top 3. Kahit siraan yun. Top 3, top 4. Yun ang pero sa survey, kahit na today ang election, number 1 si Robin Padilla. Yes. Well, gano'n naman talaga dahil siyempre habang tumatawid ka sa mga pagsubok, kailangan tawiran mo lang siya with dignity, tawiran mo lang siya ng buong tapang, at sigurado ko na nababasa naman ng Panginoon kung ano laman ng puso mo. Alam ng Panginoon kung nagsisinungaling ka. Alam ng Panginoon kung saan papunta ang isip mo. So, waiting lang ako kung ano yung magiging result sa mga challenges. Oo, kasi adults sila All of them are adults. They can decide. Sabi ko nga, sa magulang, kapag masaya ang anak niya, kung ano man yung decision na yun, pag masaya ang anak, automatic yun, nagiging masaya ang magulang. So hindi ka na po Nakipag-usap na? Kasi sabi mo, gusto mo makapag-usap man na? Hindi pa. I hope before September kasi yung na-postpone namin hearing, last June yata, tapos na-move ng September. So, I'm still praying na sana before September na kausap man lang kami. Sir, wala pa kayo sama ng loob? Sa Hindi ka nangyari? nagtatampo. Oo, Hindi na. Ay, hindi na. Hindi na. Wala na yan kasi, ano yan acceptance ba? Okay. Acceptance. Ano na lang po po? Respeto. Tanong kami, tanong marami. Negative or positive opinion, respect the opinion. Ganun tayo, Pilipino tayo. Nagbibigayan tayo ng respeto sa bawat opinion ng bawat isa. Ganun tayo mga Pinoy. Sir, paano mo tinanggap, sir? Paano mo tinanggap? Kasi masakit yan eh. Hindi, kasi unang-una na, mga adults na yung mga bata. Adults na sila. Alam na nila yon. Alam na nila kung anong dapat gawin. Kaya mas nadalian ako matanggap kasi nga alam ko na dati kasi underage 2017 ba yun o 2018. Siyempre mga underage pa sila
Pero ngayon, dahil adults na sila, mas madali na sila makapag-decide. So, with that, happy ako for them. So hindi ka na yun parang nagpaparinig sa social media, wala na. Wala. Wala lang bigas Never sa... naman ako nagpaparinig sa social media. Hindi, Eh. nagpo-post ka. Kaya pa nagpo-post naman ako. Ano ba yung post ko? Happy birthday. Okay. Merry Christmas. Happy Valentine's. Sir, nasasaktan ka pa sa bashing, sir? Dati. Pero ngayon hindi na. Pinagtatawanan ko na lang. Kasi sumasagot ka pa dati. Dati, Oo. Pumapatol ako dati. Pero wala, nakakapagod. Saka sayang ang load. Sir, ayos na hope. Sir, so wala na ayos na hope eh. Nagkausap na ulit. Nagkausap na kayo ni Marjorie. Hindi na. Tagal na hindi. Wala kang effort na parang sa kanya muna sana ayusin bago sa mga anak. Baka sakaling Makapag-usap man lang kayo. Ay, hindi ako makakapag-comment dun sa yung sa tinatanong. I cannot comment. Wala bang pwede Sir, maging sir, tunay? okay. Bawa si Claudine na rarang ka ngayon, di ba? Abangan natin. Baka bukas, or 2 days from now, or a week, or a year. Basta, ano lang, basta ako, ang dasal ko lang, magkausap kami. Nagkausap na kayo ni Danny, sir? Hindi pa rin. Kumusta ka na bilang isang tatay? Marami kang pinagdaanan pero ngayon parang sinasabing na nahimik ka na. Dito tayo. Ayan na. Hindi, okay naman dahil surely kilala mo naman tayo. Mga old school tayo. Sige lang, Kung pasok. may pagsubok na mabigat, Tanong ko talaga dapat, friend. bumabangon tayo. Paulit-ulit. Kahit na marami pagsubok, bangon lang ulit. Tapos, look at the brighter side of life. Laging ganun tayo. Sir, meron ba kayong ano? Tinanggal na rin ba ang pagiging tatay? Hindi naman mawawala yun. Hindi naman mawawala. Kaya nga sabi ko, with or without the family name, I'm happy for my children. Sir, meron ba kayong... Hindi na kami nagkakausap. Hindi kami nagkakausap na matagal na, years. Wala kang balak sa kausapin o wala lang talaga? Bahala na, abangan na lang natin kung ano magaganap sa mga darating na araw. Sir, meron ba kayong mensahe gusto parating sa mga anak nyo? I miss you all and I hope one day makapag-dinner tayo or lunch. Kahit 1 hour lang or 2 hours na makapagkwentuhan lang tayo. So wala nang bigat sa dibdib, sir? Wala na. Okay, anong pakiramdam mo na parang pinalalabas ka na masamang isang ama, hindi magandang ama? Kabayaan. Mas importante yung opinion ng mga taong malapit sa akin. Mga taong mas nakakakilala sa akin. Or kilala mo ako. So, mas importante sa akin yun. Hirap Mas dumiskarte, importante Mars. yung sasabihin ng mga taong nakakakilala sa tunay na nararamdaman. Ang pananahimik mo ba ngayon ay nangangahulugan ng pagkatalo mo? O ang pananahimik mo ngayon ay pagbibigay sa kanila ng space? Hindi, ang pananahimik ko ay pagbibigay ng peace para sa lahat. Sa lahat. Sa kabilang side, sa amin. Yung tahimik na buhay. Peace of mind, sir. Ganon, Sir, ganon. ang pagtanggap mo ba ay pagkapalaya mo sa mga anak mo? Ang pagtanggap mo, No. ang pagkapalaya mo sa kanila? Hindi, ibig sabihin na nire-respeto mo yung decision Decision nila. nila. Kasi adults na sila. Natural na ano ka, ano ang pakiramdam mo na parang lahat ng pinaghirapan mo nung bata pa sila, para bang sinasabi na wala lang lahat yun? Nabali wala lahat. Ganun talaga. You have to accept whether it's good or bad. Tapos, look forward na lang na balang araw, baka magbigyan ng chance para makapag-usap muli. May pagkukulang ka ba sa kanila? Prangkahan, diretsahan? Oo, marami rin. Kaya na kung mag-uusap man, huwag na yun ang pag-usapan. Ang pag-usapan na lang namin kung ano pa ba yung mga pwede namin gawin sa future. Financial, di ba? Hindi ka sila napakinabangan during that time na parang naging pabayang ama ka. Ito ay diretsahan. Hindi naman. Alam naman ng Diyos yan. So, single ka ba ngayon, sir? Ha? Hindi, may girlfriend ako. Meron ka ngayon. Happy puso. Okay. Kailan mo ulit nakita yung mga anak mo? Kailan ba last? April last year. I think that was a month before the wedding or mga 3 weeks before the wedding. Maiba naman ako, ano masasabi mo na iniintriga yung kaibigan mo na si Robin Padilla? Okay na. Natural lang.